Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Merkules ng gabi ng August. Ano po? Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na pinatnubayan at pinapatnubayan, ginagabayan ng Panginoon sa bawat araw ng buhay natin. Salamat sa Diyos sapagkat tayong lahat ay magkakasama ngayong gabing ito para purihin, pasalamatan ng Diyos, pag-aralan ng Kanyang salita at magpanalanginan. Ngayong buwan ng August, alam ko po na kung paano po tayo tinuruan ng Panginoon buhat sa Kanyang salita nung mga nagdaang buwan, linggo at araw, ay ganun din po. Marami pong nakahanda ang Diyos sa bawat isa sa atin na mga lessons to learn, po, mga blessings, mga corrections sa buhay po natin, na yan po ay mararanasan natin ngayong buwang ito. Kaya ang akin pong panalangin ngayong gabi, nawawala po tayo na makaligtaan, na turo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sa biyaya ng Diyos, sikapin po natin, lalo tigit sa bawat pagtitipon na tayo po ay makadalo, sapagkat sa atin pong pagtitipon, lagi po nating pinag-uusapan, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ano ba ang kanyang instruction sa bawat isa sa atin. At ganun din po, nawawag din nating kaligtaan ang ating pong personal devotions, ang ating pagbabasa ng Biblia, ang ating pong pananalangin. Sapagkat sa pamagitan po niyan, mangungusap po at nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Kaya sa gabing ito, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Psalm chapter 40 verse 8. Psalm chapter 40 verse 8. Ang sabi po dito, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa panibagong buwan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa kalakasan, salamat sa mga lessons na mga natutunan namin ng mga nagdaang linggo at mga buwan ng buhay namin. Lord, sa panibagong buwan na ito, amin pong ipinapanalangin na kung paano mo kami tinuruan noon ay ganun din po na tuturuan mo kami ngayong buwan na ito. Alam ko pong marami na mga lessons at saka mga blessings na nakahanda po para sa amin. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na walang mamiss sa mga bagay na ito na inihanda mo po sa amin. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat yugto po ng buhay natin ay meron po tayong kumbaga ay gusto or nagpapasaya sa atin na gagawin or gustong makuha. Ano po ang ibig ko sabihin? Sa bawat yugto ng buhay natin ay iba-iba ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Halimbawa po, nung tayo po ay mga bata pa, nung tayo po ay elementary, basta tayo binilhan ng ating pong mga magulang ng bagong laruan, lalo na kung yung gusto nating laruan, ay masaya na tayo, di po ba? Pagdating naman ng teen years natin po, ito naman yung panahon ng mga meron tayong mga nagugustuhan sa opposite sex. Ito yung panahon na nai-enjoy natin ang atin pong mga barkada, nagpapasaya sa atin yung mga gimmicks, at syempre yung boyfriend and girlfriend relationships, Yun ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. And then pagdating naman natin ng college, ang ating pong goal, ang ating gusto, ang nagpapasaya naman sa atin ay yung makatapos tayo ng pag-aaral, di po ba? Kaya talagang pagdating ng college, talagang seryoso na ang pag-aaral sapagkat pagka ito ay pinabayaan natin ay talagang mahirap pagka hindi natin ito natapos. And then pagka-graduate naman natin, pagka tayo ay nasa young adults na, ang nagpapasaya naman sa atin po ay yung ating mga trabaho, ang desire ng atin pong mga puso ay magkaroon na ng family. At pagka nagkaroon na tayo ng family, talagang ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin. And then pagka tayo po ay may mga families na, pagka tayo po ay nasa 30s, 40s na ng atin pong buhay, ang gusto natin mangyari ay promotions, kumbaga ma-establish na talaga yung atin pong mga career. And then pagdating na ng 50, ang iniisip na natin ay retirement. Saan tayo magre-retire, Yung paghahanda, at sa gagastos natin pagka tayo ay nag-retire na, pagka tayo po ay hindi na nagtrabaho. At pagka na-accomplish po natin 'yon,
ay masaya po tayo. Ngunit sabi po ng isang pastor, dito sa mga stages na ito, dito natin makikita nga itong mga gusto at nagpapasaya sa atin. Ngunit merong isang bagay na nakakalimutan natin or marahil ay hindi natin gusto na gawin. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Sapagkat ang sabi po dito sa ating pag-aaralan, sa talata na atin pong binasa, na sinulat po ni Haring David, ang sabi niya, I delight to do your will. Nagagalak ako na gawin ko ang kalooban mo, o aking Diyos. So, hindi ko po alam sa bawat isa sa atin ngayong gabi, do you delight in doing the will of God? Isa ba ito sa masasabi natin na gusto at magpapasaya sa atin yung gawin ang kalooban ng Panginoon? Sapagkat sabi nga nung pastor na yun, marami daw sa kapanahonan natin ang ayaw or hindi or wala sa isip ito. Pero kung pag-aaralan po natin ang naging buhay ni Haring David, ito po ang dahilan kung bakit siya po ay naging pinakadakilang hari. Siya po ay nire-respeto at kinakatakutan ng kanyang mga kalaban because of this. At ito rin po ang sekreto na sa kabila ng maraming labanan na siya ay pinagdaanan, ang bagay na ito ang hindi mawawala sa kanya sapagkat ito ang pinanggagalingan ng kanyang lakas at saka ng kanyang tagumpay. Yung gawin ang kalooban ng Panginoon. At sa paggawa niya ng kalooban ng Panginoon, siya po ay nagagalak. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sa atin pong pag-aaral nito, nawa, ma-realize natin, makita natin, na kung merong isang bagay na dapat magbibigay sa atin ng kasiyahan, kung merong isang bagay na dapat lagi tayong ginagawa, yun po ay yung gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, be delighted in doing God's will. Be delighted in doing God's will. Magkaroon tayo ng kagalakan sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Nung sinabi po dito ni Haring David na kagalakan, or delighted, ang ibig sabihin po ng salitang ito ay hindi siya napapagod gawin, Ito ang pinagmumulan ng kanyang satisfaction, At ito po ang kanyang nai-enjoy gawin sa kanyang buhay, yung gawin ang kalooban ng Panginoon. At ito pong chapter 14 na ito ay sinulat ni Haring David pagkatapos niya po na koronahan bilang hari ng Israel. Na kanya marahil binalikan yung mga iba't ibang mga pagsubok na pinagdaanan niya bago niya marating ang posisyong ito. At dito nga sa verse 8, pinakita niya dito yung sekreto bakit niya narating itong posisyong ito, itong pinakamataas na posisyon na pwedeng pagkalagyan ng isang tao, yung maging leader ng isang bansa. Okay? At yun nga, sabi dito, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. Ngayong gabi mga kapatid, may tatlo tayong makikita na mararanasan natin, when we delight ourselves in doing God's will in our lives. Na katulad po ng naranasan ni Haring David, kaya hindi siya napagod, hindi siya nagsawa, At ito ang kanyang kumbaga, kinatutuwaan, kinasisiyahan na gawin parate. Sa kabila ng busy ang kanyang schedules, sa kabila ng maraming pagsubok na dumadaan sa kanyang buhay, hindi niya kinakalimutan na pag-aralan, na alamin at gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At ngayong gabi, nawa ganyan din po ang makita natin sa atin pong pag-aaral, na huwag nating makalimutan, huwag nating ipagpawalang bahala, Nawa ay unahin natin parate sa bawat araw ng buhay natin na pag-aralan, alamin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang una po na karanasan na makikita po natin once we delight in doing God's will in our lives is we will experience proper sense of purpose. We will experience proper sense of purpose.
mararanasan po natin yung tama, no, na pagkakaroon ng dahilan kung bakit tayo dapat mabuhay sa mundong ito. Okay? Napakahaba ng Tagalog, ano. Pero ito po ang makikita natin, mararanasan natin at naranasan ni Haring David, no? Nung siya'y nagdesisyon, no po, na gawin ang kalooban ng Panginoon at nung siya po ay nasiyahan na gawin ang kalooban ng Panginoon, nagkaroon ng purpose ang buhay niya. Meron pong isang nagsabi, ang pinakakawawang tao daw sa mundong ito ay hindi yung mga mahihirap, no? Hindi yung mga walang makain, hindi yung mga pulubi, kundi ang pinakakawawang tao daw sa mundong ito ay yung mga tao na walang purpose. Okay? Totoo po ba yun? No? Sapagkat ano pa ang silbi mo, no, sa mundong ito kung hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Kaya nga magtataka po tayo, ano, yung iba na nagsusuicide, no, madalas yun yung mga taong sikat, no po, or maraming pera, no, at marami pang ibang dahilan, no. Bakit po? Sapagkat hindi na nila alam what's next, no. Pag na-reach mo na yung peak mo, no, hindi mo na alam kung ano ang susunod, no. At feeling ng maraming mga tao, tapos na yung purpose ng buhay nila. Pero yun po ang pakiramdam, yun po ang naiisip ng mga tao nang hindi alam at hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, lahat po ng tao dito sa lupa ay may dahilan kung bakit po tayo pinanganak, no? Bakit tayo nilikha ng Panginoon? May purpose. At malalaman lang natin yun, no, kung lagi nating babasahin ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay makikinig lamang sa ibang mga tao, magbabasa lang tayo ng iba-ibang libro, ano po, upang hanapin ang purpose ng buhay natin, hindi po natin makikita ito ng buo, no? Malalaman lang po natin ang kalooban ng Panginoon, ang purpose natin sa mundong ito, when we study the Word of God, katulad ng naranasan ni Haring David. Ang sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. No? Ulitin ko po, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Okay? So ang sabi po ng salita ng Panginoon, no? Sabi po ni Haring Solomon, marami tayong plano sa buhay na ito. Pero ang laging nangyayari, laging natutupad ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga, ano po, sa gabing ito na ma-realize natin, no, na sa pagpaplano natin, dapat alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kaya minsan hindi natin maintindihan ang nangyayari sa atin, kahit na minsan napakaganda ng ating pong plano, pero hindi ito natutupad, no? Hindi ito nangyayari. Sapagkat ang matutupad talaga ay kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin, no? Lalo na kung magkasalungat yung plano natin at yung plano ng Diyos, talagang mahihirapan tayo pagka hindi nangyari yung atin pong plano. Katulad po, nung ako po ay bata pa, lagi ko po itong isinishare sa inyo, ang akin pong gusto na kunin na kurso pagkatapos ko ng high school ay gusto kong maging piloto. No po? Sapagkat gusto kong sumakay sa eroplano, gusto kong makarating sa iba-ibang lugar, no? Gusto kong maranasan yung lumilipad, no? Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. At kahit na kinikwento ko sa ibang mga tao, sa mga kapatid ko, sa aking mga magulang, na gusto kong maging piloto, pero ang kalooban ng Diyos ang nangyari. Ako po ay tinawag ng Panginoon na magpastor. At sa pagsunod ko po sa kalooban ng Panginoon, hindi laging masaya, hindi laging madali, no? Maraming difficulties din. Pero dito ko po na-experience yung naranasan ni Haring David, na the moment you obey or you do the will of God, no, you will experience real and lasting joy. No po, yung tunay at pangmatagalang kagalakan, sapagkat nagawa mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 5 verse 41 and 42, ang sabi dito,
The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Dito makikita po natin, magtataka tayo, bakit natuwa itong mga apostol, no? Sapagkat itong mga apostol na ito ay pinipigilan, no? Kinukulong sila pagka sila ay nangangaral ng salita ng Diyos at pinapangaral nila ang Panginoong Hesukristo, no? Nag-aalit yung mga religious leaders, no? Pinipigilan sila, pinipersecute sila. Pero dito sa pangyayaring ito ay merong isang rabbi na nagngangalang Gamaliel ang ipinagtanggol sila. At dahil sa nirerespeto yung rabbi na yon, ano, yung teacher na yon ng mga religious leaders, pinalaya nila itong mga apostol na ito. Pero sa halip na matakot, no, sa halip na malungkot or tumigil na itong mga apostol, ano ang sabi dito? They rejoice because they were counted worthy of suffering disgrace for the name. Yung name dito, no, kung mapapansin niyo capital letter, yan po ay sa Panginoong Hesukristo. So, ano po ang punto dito? Kahit mahirap yung ating pinagdadaanan sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating paggawa ng kalooban ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng kagalakan, no? Na kagalakan na hindi naiintindihan ng mga tao, lalo tigit yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At yan po ang naranasan ni King David, no? I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Ito po ang desire ng ating pong puso. Pagka ang salita ng Diyos ang bumabalot sa ating pong puso, no? Magkakaroon po tayo ng totoong kagalakan sa mundong ito kahit na tayo nasa kalagitnaan ng mga pagsubok. Ang sabi pa po sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14, Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. No? Ang sabi po, no, at ang conclusion ni Haring Solomon, no, ito yung anak ni Haring David, pagkatapos niyang pag-aralan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, no, sapagkat siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay, no, sapagkat binigyan siya ng pambihirang karunungan ng Panginoon. Ito ang kanyang naging conclusion, no? Ang sabi niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Ito po ang dapat na ginagawa natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Matakot tayo sa Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos, gawin natin ang kanyang kalooban. Ngayong gabing ito, ano po ang ginagawa natin? Ano po ang mga pinagkakaabalahan natin? Kung yan po ba ay ating susuriin, masasabi po ba natin that we are doing the will of God? Sapagkat ito po ang isang manifestation. When you do the will of God, you will experience joy. Magagalak po tayo, no? May inspire po tayo. Na yun nga, kahit nga po mahirap ito, no, maraming difficulty na mararanasan tayo, tayo po ay magtutuloy-tuloy, no? Kaya lagi niyang pinag-aaralan ang salita ng Panginoon para pag nakita niya ang kalooban ng Panginoon, gagawin niya yun, no? Sapagkat ano ang dulot nito? Ano ang nararanasan niya? Nararanasan niya yung proper sense of purpose. Nalalaman niya kung ano ba ang dahilan, bakit siya nandito sa mundo, bakit siya pinanganak sa Israel, at bakit siya naging hari ng Israel. Alam niyo po ba ang purpose ng Panginoon? Bakit tayo pinanganak sa mundong ito? Bakit tayo pinanganak sa Pilipinas? No? At bakit niya tayo iniligtas? Huling talata po, ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pansin niyo yung salitang created in Christ Jesus to do good works. So mga kapatid, ngayon pong gabi,
ito po ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Lalo tigit sa bawat isa na tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. Dapat ang resulta po nito ay mabubuting gawa. Tandaan po natin, ang paggawa natin ng mabuti ay hindi po ito ang magliligtas sa atin, no? Kundi kaya po tayo gagawa ng mabuti sapagkat tayo po ay iniligtas ng Panginoon buhat sa atin pong mga kasalanan, buhat sa tsak na kapahamakan dun sa impyerno. Ang resulta ng pagtanggap natin kay Jesus bilang sariling tagapagligtas ay mabuting gawa. At yan po ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya tayo iniligtas para tayo po ay gumawa ng mabuti. So, kailan tayo huling gumawa ng mabuti? I'm sure marami pong opportunities na bubuksan ng Panginoon kung saan pwede tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa, no po? At sa kahit sino na nangangailangan at kailangang maranasan ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan natin. So yun po ang una na makikita po natin, no, na mararanasan ng isang tao na nagagalak gawin ang kalooban ng Panginoon. At ito ang naranasan ni Haring David, no? We will experience proper sense of purpose. Ang pangalawa, we will experience perfect guidance. Ano? Mararanasan natin ang tama na paggabay. Okay? Pagka tayo po'y natutuwa na pag-aralan ang salita ng Diyos at alamin at sundin ang kanyang kalooban, tama ang ating gagawin. Hindi po tayo magkakamali, no? Sapagkat ang mga instructions na ito na makikita po natin came from the perfect God, no? Kaya natural na ang kanyang instructions, ang kanyang mga directions na ibibigay sa atin ay perfect, no? Ibig sabihin, hindi tayo magkakamali, no? Hindi tayo maliligaw at hindi tayo malilito. Okay? Ang sabi sa John 16:13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come." Okay? So, ang banal na Espiritu po, no, pagka dumating siya sa buhay natin, He will lead us, He will guide us sa katotohanan, no? Kung ano yung ipapakita niya sa atin, yung mali at tama, at i-guide niya tayo, no, na dapat ang gawin natin ay yung tama. So sa talatang ito, no, sinasabi ng Panginoong Hesukristo that the Holy Spirit will guide us. Okay, and then ang sabi pa po sa Joshua chapter 1 verse 7, ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, "Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." Napakaganda po ng pangako ng Panginoon dito kay Joshua, no? Dahil alam po natin na sa tagpong ito, no, patay na si Moses, yung kanilang matagal na leader, at sila ay papasok na sa promised land. At si Joshua ang naatasan, no, na susunod na leader. So, hindi madaling pangunahan ng Israel, no, sapagkat napakatitigas ng mga ulo, napaka-reklamador, no po. At pagka ang mga kagrupo mo ay gano'n, nakakapanghina at nakaka-discourage. At marahil gano'n ang nararanasan dito ni Joshua, no, takot na takot siya, no, na pangunahan itong napakaraming mga Israelites na ito. Pero ito ang promise ng Panginoon, no? Sundin mo ang utos ko, no, na itinuro sa ni Moses. Huwag kang pupunta sa kaliwa o sa kanan, no? Sundin mo lang ang aking salita, at ang sabi niya, you will be successful wherever you go. Napakaliwanag, napakasimpleng intindihin, di po ba? Sundin mo lang kung ano yung utos ko at magtatagumpay ka. That's the perfect guidance na mararanasan natin when we delight ourselves in doing God's will. Yan ang naranasan ni King David. At yan din po, mga kapatid, ang mararanasan natin kung ito po ang magiging desisyon natin ngayong gabing ito,
that we will delight in doing the will of God. Ang isa pa pong talata na gusto ko pong makita natin ngayong gabi ay makikita natin sa Psalm 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. So makita po natin ang pangako ng Panginoon kay King David, tuturuan kita, at ituturo ko sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Very interesting po itong talatang ito. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. Yung ibig sabihin ng instruct diyan, I will tell you the general plan. And then I will teach you. Ang ibig pong sabihin nun, I will teach you how to get there, step by step, And then I will counsel you. Ang ibig pong sabihin nun, pag nagkamali ka, ituturo ko sa iyo kung paano ka makakabalik, Sapagkat human as we are, talagang tayo magkakamali. Darating yung time makakalimot tayo, pero napakaganda ng sabi ng Panginoon, I will instruct you, I will teach you, and I will counsel you. Para hindi tayo maligaw ng landas, para makarating tayo, para matupad natin ang purpose ng buhay natin. Hindi ka pa ba matutuwa nun? Di po ba? At yan ang dahilan bakit nagagalak si Haring David na sundin ang kalooban ng Panginoon, na kanyang balutin ang kanyang puso ng salita ng Diyos. Napakasarap pagka ang guide natin, alam niya yung pasikot-sikot ng ating pupuntahan at alam niya yung mga importanteng lugar na dapat nating makita. Di po ba? Na-experience niyo na po ba na mag-tour, pumunta sa isang lugar, para yun nga, mamasyal. Napaka-helpful po ng tour guide, sapagkat ina-explain nila, kung bakit natayo yan or sino itong mga taong ito na nasa picture, or ano ang history ng lugar na yan, ng gusaling yan. So, in that way, mas na-appreciate mo yung pamamasyal mo, sapagkat maraming information kang natututunan, at na-appreciate mo yung history. Di po ba? Ang Panginoon, ganyan po ang gagawin sa atin, He is the perfect tour guide sa mundong ito. Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, At hindi ka madadaya when the Lord is your tour guide. Okay? Paano tayo hindi madadaya at paano tayo magagabayan ng Panginoon? Through studying His Word. Okay? Hindi po tayo madadaya kung lagi nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos at ito ay ating sinusunod. Ito po ang pangalawa na naranasan ni Haring David, kung kaya't siya po ay tuwang-tuwa, every time na makita niya at sundin niya ang kalooban ng Panginoon. At dahil po sa mga karanasang ito at mararanasan natin, mga kapatid, ito po ay sapat na dahilan para lagi nating alamin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, At ito po ay magdudulot ng kagalakan sa atin every time we obey the will of God. Mahirap man ito, pero salamat sa Panginoon because by doing this, we will have a proper sense of purpose, we will have a perfect guide. At ang pangatlo, we will experience the promised victory. Okay? Mararanasan natin yung ipinangakong tagumpay. Diba? Wala na sigurong sasaya, sa isang tao na nung sinunod niya yung instructions na binigay sa kanya, nagtagumpay siya. Sa mga youth camps po na na-attendan ko, hindi mawawala yung laro na treasure hunt. Yung paghahanap ng treasure. So, meron bibigay na mga clues, At kung sino yung pinakamagaling sumunod, pinakamabilis maintindihan yung instruction, yun ang una na makakakuha ng treasure. At wala akong alam, na nung kami ang nauna, or kahit naunahan kami, o yung mga nauna na nakita ng yung treasure, wala akong nakita, narinig na nalungkot sila dahil sila ang nakauna na nakakita ng treasure. Lahat kami, lahat sila tuwang-tuwa, sapagkat sila ang panalo
No, bakit? Sapagkat sinunod nila ng maigi, inunawa nila ng maigi yung instructions. At ganun din po mga kapatid ang mararanasan natin ngayong gabing ito. Kung ating uunawain, no, ating babasahin at susundin yung mga instructions ng Panginoon, we will experience victory. At sa gabing ito, kung may isang tao na nakaranas ng maraming beses ng tagumpay, yan po ay si Haring David. Ano po? Kaya niya nasabi ito, nasulat ito, itong psalm na ito, sapagkat ito ang kanyang sekreto. No? I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Okay? Imagine sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng kaaliwan na sa bawat laban pala natin, no? Kung tayo ay susunod sa Panginoon, siya ang makikipaglaban para sa atin. Di po ba? At yan po ang naranasan ni King David, no? Yung mga napag-aralan natin previously, no? Makikita po natin, no, na bago sumugod si David, siya po ay nagpe-pray muna, kinukonsulta muna niya ang Diyos, no? Kung susugod ba siya o hindi. Kung ibibigay ba ng Panginoon sa kanya ang mga Philistines. At ano ang sabi ng Panginoon? I will deliver them to you. Okay? At kung makikita natin yung mga laban niya, no, bago pa siya dumating, no, or bago pa sila makipaglaban, ay natalo na yung mga Philistines. Bakit? Sapagkat pinaglaban sila ng Panginoon. At yan din po ang gagawin sa atin ng Panginoon, no? Pagka sinunod natin ang kanyang instruction, pag inalam natin, no, the Lord will fight for us. At syempre, no, sino ang makakatalo sa Panginoon? Di po ba? Yan ang sabi ng Romans chapter 8, verse 32, no? Sa second part, ang sabi dito, if God is for us, who can be against us? At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, marahil ito'y memorize na ng marami sa atin. Sapagkat ang sabi po dito, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Magkakaroon lang tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa sarili nating lakas, sarili nating karunungan, sarili nating diskarte. Hindi po, matatalo tayo niyan. Magtatagumpay lang tayo. We will experience the promised victory through Jesus Christ. Kung may Kristo ka sa iyong puso ngayong gabi, pagka sinunod mo ang kanyang mga instructions, you will experience the promised victory. Mararanasan po natin ang pagtatagumpay sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, ang mga tukso, ang kasalanan sa buhay na ito. Ngunit mararanasan natin yung tagumpay na yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung may kasalanan tayo sa gabing ito na hindi natin ma-overcome, no? Lagi tayong talo, lagi tayong bagsak. Baka hindi natin sinusunod ang Panginoong Hesukristo, or baka ang Panginoong Hesukristo ay wala pa sa atin pong buhay. Kailangan nating isuko ang buhay natin sa Panginoon. In that way, ang sabi dito, the Lord will give us victory. May tatlong experiences si Haring David kung bakit ang sabi niya, I delight to do your will, O my God. At yan din po mga kapatid, ay mararanasan natin, no? Kung tayo po ay magkakaroon ng kagalakan, no, sa pakikinig, no, at sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. We will experience proper sense of purpose, perfect guidance, and promised victory. Kaya ngayong gabi, kumusta ang takbo ng buhay po natin? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan? Mga kapatid, sa gabing ito, kailangan nating i-align o ilinya ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. In that way,
we will experience the proper sense of purpose, perfect guidance, and we will experience the promised victory. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming pinag-aralan. Salamat po sa salitang ito, sa awit na ito na sinulat ni Haring David based on his experience. Sana, Panginoon, sa inyong biyaya, maranasan namin ang tatlong karanasang ito ni Haring David. Tulungan mo kami na maging number one na priority at magpapasaya sa amin ay yung malaman at sundin ang inyong pong kalooban. Tulungan mong bawat isa na laging pag-aralan at sundin ang inyong pong salita. Panginoon, nawa ay nagpatibay at nagpatatag ng pananampalataya namin at pagmamahal namin sa inyo ang salita mo na amin pong pinag-aralan ngayong gabi. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon, patuloy po tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.